Tiwala po na makapagdala ng salita ng Panginoon. So, kayo po ba ay willing pang matuto ng salita ng Panginoon? So, yun po, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Alam po natin na napakadaming pwedeng mangyari sa ating mga buhay dahil hindi natin ito hawak. Pero salamat tayo narito pa ngayon. Ibig sabihin, binibiyayaan pa tayo ng Panginoon na makapakinig, makapag-aral at matuto pa ng kanyang mga salita. So, kaya i-grab po natin lahat ng pagkakataon na tayo ay habang walang pumipigil, habang walang hindrances na makapakinig ng salita ng Panginoon, ay lagi nating i-grab yung opportunity sapagkat ito'y para sa atin. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. So samahan niyo po ako magbasa. Hinilingan ko po ang inyong pong bawat isa na tumayo po, ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa aklat po ng Ephesians chapter 6, verses 1 hanggang 3 po ang ating basahin. Sige po, ating basahin sa wikang Tagalog. Handa, basa. Mga anak, magsisalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tayo po muna ay mag-pray, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama namin nasa langit, salamat Panginoon sa habong ito na ipong pinagkaloob sa amin. Salamat na kami, Panginoon Diyos, ay ipong binayaan muli na makarating, Panginoon, dito upang makapanig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pinapahirap na buhay, lakas ng katawan, Panginoon. Salamat sa mga bagay na alam naman, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, pero salamat ang ipong biyaya, Panginoon, ay patuloy na ipong pinapadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga napakaraming pagkukulang, pagkakasala na ipong nasa sa amin. Batid mo, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Wala po kami may tatago sa iyo, Panginoon. Kami ay lumalapit, Panginoon, lagi ng iyong pong paglilinis. At pupalain niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Ako po ay dumadalangin muli ng iyong pong mayamang karunungan, iyong pong basbas ng Panginoon, dalangin po ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat isang mga pakinig. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa ay mapagpala ng iyong mga salita. Pakingatan niyo po kami, pakasamahan, ilayo po, Panginoon, sa gawa ng kaaway. At ikaw po ang malulhati sa buong oras na dadaan, Panginoon. Salamat po na marami, purihin ka. Ito'y aming nirangan sa Ama sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po ang bawat isa. So, salamat nga po muli sa Panginoon sa kanyang biyaya. So, wala naman pong karapat-dapat na magdala ng kanyang salita. Pero salamat, sabi ng awit kanina, trust me. So, tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon na siya po ang magpapaunawa ng kanyang mga salita sa atin. Dahil siya po ang may akda nito, siya lang din po ang makapagpaunawa na po. So tayo po ay patuloy na nagtatalakay o umaaral po sa usaping pamilya. So tayo po ay nagpapasalamat na tayo ay kabilang sa pamilya. So kayo po ba ay kabilang sa pamilya? So ako po ay nagpapasalamat na ako po ay may pamilyang kinabibilangan. At the same time po ay pamilyang hindi lang dito sa lupa, kundi pamilyang kasama ko pong naglilingkod sa Panginoon. So kaya po biyaya sa atin na kung tayo ay may pamilya dito sa lupa at pamilya nakasama pang naglilingkod sa Panginoon, ay tayo na po ang isa sa mga pinakamapalad na taong nabubuhay. Sapagat walang kabuluhan po ang isang pamilya na maraming pera na wala namang pagkilala sa Panginoon. So higit sa lahat po dapat ay ang ating goal sa ating mga papili ay mapadala sa Panginoon. So kung tayo po nanalangin na ang ating mga pamilya ay maisama nating naglilingkod sa Panginoon, gawin po natin ang ating mga kaya na mamanalangin sa Panginoon. Hindi natin kaya, pero salamat ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. So kung tayo tinanalangin, ginagawa natin ang paraan na tayo ay makapagbahagi ng salita sa ating mga pamilya, gawin po natin. Kasi ito na po yung best na pwede nating magawa sa lupa. Yung maakay natin ang ating mga pamilya sa Panginoon. Kaya kumbaga nakakatuwang kasama na natin sila sa lupa, ay kasama pa natin sila hanggang sa paglilingkod sa Panginoon. So salamat po sa kanyang biyaya na tayo ay biniyaan nga ng family. So isabihin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kumbaga merong mga nag-guide po sa atin. So, bagamat po, pwedeng ang ating pong sa family, meron po ditong tatay, merong nanay. So, nakapagtalakay na po tayo kung ano ba ang role ng isang tatay dapat sa family, ano yung role dapat ng nanay sa family. So, sa ngayon pong gabi, so lahat po tayo ay, ako pinaniniwala, lahat tayo subject dito. So, kung mga nakaraan, pwedeng sabihin, ay, pang tatay lang naman yan. Pang nanay lang naman yan. Pero ngayon pong gabi,
sa atin pong pag-aaralan, lahat po tayo subject. Sapagkat tayo lahat po ay anak. So kahit pa ikaw ay anak sa labas, ikaw ay lehitimong anak. So para sa atin po talaga lahat ito. So kaya po, mahalaga na tayo ay laging nakikinig ng salita ng Panginoon. So ibig sabihin, napapaalala tayo sa ating mga dapat gawin. Kasi minsan, sa napakabising mundong ito, minsan nakakalimutan na natin eh. Ano ba dapat nga yung purpose ng Panginoon sa ating mga buhay? Lalo, sa family. So ano ba dapat ang ginagawa ng tatay? Ano ba dapat ang ginagawa ng nanay? Ng anak? So ito po, nakakatuwa po ang ating iglesia, hindi po nagkukulang sa pag-aaral ng mga ganitong bagay. So kumbaga, salamat dahil ginagamit ng Panginoon ang mga araling ito upang makatulong mismo sa ating buhay pananampalataya, sa ating ikalalago, sa ikatututo natin sa mga bagay po ng buhay pananampalataya. So, bilang panimula po, kinakabahan pa po talaga. So, salamat po sa Panginoon. So, bilang panimula po, ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa Psalms 127 verse 3. So, maikli lang naman po kasi itong topic na ito. Kasi nga, children's role lang naman po. Halos dun sa ating binasa lang naman po natin makikita kung ano ba talaga ang dapat na maging role ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang sabi po ng Psalms 127 verse 3, narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. So makikita po natin dyan, tayong lahat po ay mana na galing sa Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay anak. So bagamat dito, hindi lahat tatay, hindi lahat nanay, pero lahat tayo anak. Kahit pa tayo ay mga magulang na ngayon, hindi pala tayo, kayo po, na mga magulang na ngayon, ay naging anak din. At hanggang ngayon, anak pa din kayo, kung kayo po ay may mga magulang pang nag-i-exist, nabubuhay pa. So, ibig sabihin, tayong lahat ay mana na galing sa Panginoon. So, reward tayo ng Panginoon sa ating mga magulang. So, lalo na yung mga maraming magkakapatid. So, ibig sabihin, ay biyaya ng Panginoon, pinagkalooban ng Panginoon ng ating mga magulang ng mga anak. So kasi ang sabi diyan, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. So yung maraming kapatid, ibig sabihin, hindi pinabayaan ng Panginoon ang ating mga magulang. So mapalad tayo na marami tayong mga kapatid. Ibig sabihin, ang ating mga magulang ay palaging nililingap ng Panginoon. Kasi ang dami natin na pag-aralan na hindi lahat po ay pinagkalooban ng anak. So, ang daming gustong-gustong magkaanak pero hindi. So, isabihin po, kahit anong pilit ng magulang, kung hindi ipagkakaloob ng Panginoon, ay walang mangyayari. Sabi nga, gumaling ka na. So, ibig sabihin ko lang po dito, bagamat nakakatawa, pero yun po ang katotohanan na mapalad po yung pinagkalooban ng anak. So, tayo ay reward tayo ng Panginoon sa ating mga magulang. So, ibig sabihin, tayo ay kayamanan ng ating mga magulang. So, kumbaga, walang saysay ang pagiging magulang kung walang anak. So, hindi mo ma-exercise ang pagiging tatay, hindi mo exercise ang pagiging nanay na tunay kung wala ka mismong anak. So, tayong lahat po dito ay mana na mula sa Panginoon. Kaya biyaya po na ang ating mga magulang ay nakasumpong ng lingap ng Panginoon. So, kahit anong pong gawin ng magulang, kung hindi pagkakalob nga ng Panginoon, walang mangyayari. Samantalang yung iba ay biniyaan ng Panginoon, gusto namang ipalaglag. So kaya ang ating mundo ay talagang dumadating na dun sa panahon na malapit na talaga ang pagdating ng Panginoon. So kumbaga yung iba gusto magkaanak, hindi bigyan, pero yung iba naman na binigyan ay magkaanak. So kaya mahalaga po na may gabay tayo ng salita ng Panginoon. Kasi imagine niyo po, ang mundong ito ay, ang gusto ay mga bagay na ayaw ng Panginoon. Gumagawa ng mga bagay na hindi naman handa at ayaw panagutan yung mga responsibilidad na yon. Ibig sabihin, kulang sila sa gabay ng salita ng Panginoon. Kaya dapat kayo na narito ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon na kayo ay nakakarinig pa ng ganitong pangangaral. Ibig sabihin, hindi pa kayo pinapabayaan ng Panginoon. Na kayo ay mawala sa tamang landas ng buhay. Na kayo ay inahayaan ng Panginoon na, sige, diyan ka na lang. So ibig sabihin, habang tayo ay nandito pa sa ganitong pagkakataon, i-treasure po natin. Kaya po mahalaga ang pag-attend. Hindi po tayo nagsasayang ng panahon dito na atin, kundi ang goal talaga natin ay matuto mula sa Panginoon na magabayan tayo ng kanyang mga salita. Kasi ito na po yung pinakamahalagang wisdom na pwede natin makuha sa mundo.
So ang dami pong information na binabato sa atin ng mundo sa panahon ngayon, lalo po sa media. Pero yung information po na galing sa Panginoon, ito na po yung pinaka-importante na ating dapat napapakinggan at sinasabuhay. Kasi ito na yung gabay natin. Sabi nga, ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga landas. So pag wala ang salita ng Panginoon, isabihin tayo iligaw, tayo ay nasa dilim. So kaya magpapasalamat po tayo na tayo ay nakakarinig pa ng salita ng Panginoon. So kayo po ba ay nagpapasalamat na kayo po ay nakakapakinig pa ng salita ng Panginoon? Treasure niyo po yan, hindi po lahat. Tayo na nga ay nagpapasalamat na tayo ay nakapangaral ng ganito. Walang hindrance, walang pumipigil sa atin, walang banta. As in kahit nagsalita tayo ng ganito ay yung pag nasa comfortable tayo na walang haharang diyan sa labas. So kaya po biyaya po sa atin. Atin pong ipagpasalamat yun sa Panginoon. Hindi lahat po nakakaranas niyan. So iba nga nagpapakahirap na binubuwis ang mga buhay nila, makapakinig lang, makapagbasa lang ng salita ng Panginoon. Kaya tayo naman, na tayo nasa ganitong kalagayan, dapat ay i-treasure po natin itong mga ganitong mga bagay. So ngayon po, bilang tayo ay patuloy na tumatalakay sa usaping pamilya, so ngayon, bilang mga anak, ano nga ba yung ating roles na ating dapat gampanan sa ating mga magulang? Kasi yun po ang sinasabi po ng ating pong binasa, ng ating talatang pag-aaralan. Ang sabi po dyan, ano nga ba ang role mo bilang anak sa iyong mga magulang? Kasi napag-aralan na po natin kung ano yung role ng tatay, ano yung role ng nanay. So ngayon, ano ba yung role ng anak? So ang role ba ng anak ay maging tatay din? O maging astang tatay o maging nanay? So atin pong makikita yan. So dumako na po tayo. Number 1 na ating makikita, the children's role. Number 1 is to heed or obey to your parents. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1 natin pong binasa, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So una po natin makikita, maliwanag po ang sabi ng Bible, children, obey your parents. So yun na po ang ating role. Wala na tayong ibang gagawin kundi tumalima sa ating mga magulang. Bagang nakikita natin kung hanggang saan tayo susunod. Pero maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga anak, kung kayo'y mga anak, so lahat naman tayo mga anak dito, ibig sabihin, itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat tumalima sa ating mga magulang. Lalo na yung mga may magulang pa na, kumbaga, nasa poder pa ng kanyang mga magulang. So kumbaga tayo mga anak na sabihin na nating mga minor na nasa poder pa ng ating magulang, dapat tayo talaga ay sumusunod sa ating mga magulang. Kasi yun talaga ang pinaka-goal ng salita ng Panginoon. Yung mismo ang tinuturo sa atin. Walang ibang way na sinabi na ikaw ay, bagamat given, sabihin natin, hindi naman tayo pinapagaya sa ating mga magulang eh. Kasi may mga magulang naman na hindi good example. Pero ang maliwanag na sinasabi po ng salita ng Panginoon ay tayo ay maging masunurin sa ating mga magulang. Ilabas na po natin sa context ng pagiging Kristiyano at saka hindi. Basta ikaw ay anak, dapat sumusunod ka sa iyong magulang. Kasi hindi ibig sabihin naman na ikaw ay ako naman ay nakakilala sa Panginoon, ang aking magulang ay hindi na ako susunod dyan. So makikita naman po natin yan kung saan ang condition. Pero una po nating dinidiin muna dito, ay tayo dapat ay sumusunod sa ating mga magulang. Kasi nga habang tayo ay nasa poder pa natin, kasi bilang mga anak, tayo po, ang ibig sabihin kasi ng pagiging anak, tayo ay dapat tayo ay dependent, tayo ay walang kakayahan sa ating sarili. So dapat tayo ay marunong tumalima sa kung ano ang inuutos ng ating mga magulang. So tayo bilang tayo ay mga anak na, so nararapat lamang po tayong sumunod sa ating mga magulang. So ano bang pinapakita po niyan? Under po niyan ng obey to your parents, number 1, it is clear. So bagamat nakuha ko na po, ang sabi po ng Ephesians 6:1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So dinidiin po, maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon yung pagsunod. So hindi mo na kailangan pag-isipan, ako nga susunod ba sa aking magulang? Kahit ito hindi nakakilala sa Panginoon, wala. Ang malinaw, wala namang sinabi. Bagat makikita natin, unang nililiwanag po natin, ay maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon
na tayo dapat ay sumusunod sa ating mga magulang. So kayo po ba bilang mga anak ay sumusunod sa inyong magulang? Ay wala yata, wala tang sumusunod. Kayo po ba, bilang mga anak ay sumusunod po sa inyong mga magulang? Yun. Amen. So sabi ko nga, ilabas na natin doon sa Kristiyano at saka hindi Kristiyano. Kahit sabihin natin hindi tayo nakakilala sa Panginoon, kahit ang mga magulang natin sabihin natin hindi natin kasamang naglilingkod sa Panginoon, kung yan ay magulang natin, kung tayo ay anak nila, ay dapat tayo ay sumusunod sa kanila. So yun po ang gustong ituro sa atin. Anong role natin? Hindi na tayo kailangang mag-isip ano bang role natin bilang mga anak. So una, niliwanag na ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay anak, ikaw ay tatalima mismo sa iyong mga magulang. Ano bang sabi ng Colossians chapter 3, verse 20? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. So yung po palang pagsunod sa mga magulang ay hindi lang nakakatuwa sa part ng mga magulang, kundi ito'y nakalulugod din sa Panginoon. Kasi yung pagsunod natin sa magulang ay example na rin yan na kung dahil ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng ating mga magulang, isabihin, kung inutusan tayo ng Panginoon, tayo sumunod sa Kanya, ang sinusunod na rin natin mismo ay ang Panginoon. So kumbaga yung reflection ng pagsunod natin sa ating mga magulang ay reflection ng pagsunod natin sa Panginoon. Kasi wala naman tayong mga magulang kung wala ang Panginoon. Maliwanag po sabi natin yan. Kahit na anong gawin natin kung hindi pinagkaloob ng Panginoon, ay wala tayo. Pero salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng ating mga magulang. Bagamat sabi ko nga, hindi natin pinili kung sino ating mga magulang. Pero ako naniniwala na bagamat hindi perfect ang mga magulang, pero tayo naniniwala sa ating mga sarili, ito na yung perfect na magulang para sa atin. So kumbaga, ang kailangan natin gawin, ang nililiwag ng Panginoon, sundin natin ang ating mga magulang. So hindi lang, kumbaga, pag nasunod tayo sa ating mga magulang, hindi lang sila ang nalulugod. Hindi lang sila ang natutuwa. Kundi ang sabi po ng talata, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. So hindi lang magulang ang natutuwa sa atin pag tayo masunurin, kundi ang Panginoon din naman. Kasi ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng mga magulang, so yung pagsunod natin ay reflection natin ng pagsunod sa Panginoon. Kasi wala namang nakakatuwang anak na pasaway. Tawag dito, pasaway na responsable. Yung meron baga ditong nagre-reward sa mga magulang po. Ako lagi akong nung ako'y bata lagi akong napapagalitan. Siguro dahil nga pasaway. Naitali pa nga ng teacher sa sa bintana kasi hindi mapatali. So isabihin ko, ang atin pong dinidiin dito ay mahalaga po ang pagsunod. Kumbaga, dahil nililiwanag ng Panginoon, it is clear na tayo dapat ay sumusunod sa ating mga magulang. At iyon naman po ang tama. Kasi walang masunuring anak walang hindi masunuring anak na natutuwa ang magulang. So wala ditong magulang na magsasabing, ay tuwan-tuwa ko ang aking mga anak ay pasaway. Talagang lagi nga nagbubunga sa bahay. Pagka nakikita ng mga anak hindi na tuturuan ng tama. So ganun din, kung paano ang ating mga magulang ay nayayamot sa atin, kung tayo ay hindi magiging masunurin sa ating mismong mga magulang, ang una nating hindi sinusunod ay ang Panginoon. Kasi ang Panginoon mismo ang nagutos na ang mga anak dapat ay sumusunod sa kanyang mga magulang. Ano ba po ang sabi ng Proverbs 6 verse 20 and 21? Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikitan mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. So makikita lang din po natin dyan na ang sabi ng Bible, anak ko, huwag mong kalimutan ang utos ng iyong ama. Balik nga po sa verse 20. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. So maliwanag po, it is clear na niliwanag ng Bible na tayo ay dapat sumusunod sa ating mga magulang. So maliwanag po ba? So tayo po ay sumusunod. So it is clear, dapat maliwanag po sa atin yan. Bilang anak, ang dapat kong sundin ay ang aking mga magulang. Dahil ito ay nagpapakita ng pagsunod ko din sa Panginoon na nagbibigay sa akin ng aking mga magulang. So yun po, it is heed or obey to your parents. Number 1, it is clear. Pangalawa,
na atin pong makikita ay yung condition. So, ang sabi po dyan ng talata sa Ephesians chapter 6, verse 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ang sabi po ng talata, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So sa English po, children, obey your parents in the Lord. So ano pong ating makikita dyan? Meron pong condition. So kanina sabi ko nga po sa inyo, tayo dapat ay sumusunod sa utos ng ating mga magulang. So wala naman siguro utos ng magulang dito na yung matinong magulang na uutusan ng kanyang mga anak na ikapapahamak niya. So walang uutos, walang magulang dito na, sige anak, pumatay ka para may makain tayo. So walang ganun. So baga, ay walang matinong magulang na mag-uutos sa kanyang anak na masama. Pero meron din naman tayong mga kondisyon kung hanggang kailan natin dapat sundin ng ating mga magulang. Especially po din sa mga magulang na sabihin natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi posible namang ang ating mga magulang, kung tayo parehang naglilingkod sa Panginoon, ay kakontra pa natin sa Panginoon. So, isabihin, kung dapat tayo mga magulang na nagsasabing naglilingkod sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, at kakontra ng ating anak sa paglilingkod sa Panginoon, ay baka nagkakamali po tayo. Kasi dapat tayo mismo na nagsasabing nakakilala sa Panginoon, dapat tayo ay example sa ating mga anak ng paglilingkod sa Panginoon. So baka naman kayong mga magulang pa ang number 1 na pumipigil sa inyong mga anak ay wag ka muna magsimba at maraming gagawin sa bahay. So hindi po tama yan. Kaya mayroon pong condition na binigay. Ang sabi ng Panginoon, mga anak, magsitalima kayo sa Panginoon, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So may condition. So bagamat pinapasunod tayo sa ating mga magulang, so meron din naman tayong right na tumanggi. So kailan yon? Sabi po dyan, in the Lord. So, sabihin, may mga boundaries ang ating pagsunod. So, example, so tayo ay inuutusan ng ng magulang, na gawin yung mga bagay na hindi naman tinuturo ng salita ng Panginoon. So, gaya ng sinabi ko po sa inyo, kung tayo mga magulang na nakakakilala sa Panginoon, ang number 1 pang kumukontra na maglingkod ang ating mga anak sa Panginoon, ay nagkakamali po tayo. Kasi ang sabi po ngayon, ay magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Kaya po hindi kasalanan sa mga bata o sa mga anak na sumuway sa sa kanilang mga magulang. Anong exemption yon? Sa Panginoon. Kumbaga, kapag ang magulang mo ay inuutusan ka na ng mga bagay na magpapalayo sa iyo sa Panginoon, so pwede mo may karapatan ka ng sumuway sa magulang. Kasi nga, yun ang kondisyon na ikaw ay sumunod sa Panginoon, na sumunod ka sa iyong mga magulang, sa Panginoon. Ibig sabihin, tinuturo dyan na ang dapat mo pa rin unahing sundin ay ang Panginoon. Kapag ka tinuutusan ka na ng iyong mga magulang ng mga bagay na magpapalayo sa iyo, na ikaw ay inilalayo na sa Panginoon, hindi na po tama yan. So mayroon ka ng karapatang sumuway. So sa mga anak, baka naman kayo ay tuwan-tuwa pa na ang inyong mga magulang ay pinipigilan kayong magsimba. So isipin, hindi. Kasi ang utos sa atin ay magtumalima sa mga magulang. Ay sabi, sundin daw ang aking magulang. Ay sabi ng mama, wag na daw ako simba. Ay di na ako sisimba. So hindi po. Kaya nga magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So meron pong kondisyon. Hindi lahat susundin natin. So nako'y naniniwala, hindi tayo uutusan ng ating mga magulang ng masama. Pero yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon, yan na po yan na yung pwede nating ituring na masama. Kasi nga ang priority natin ay ang Panginoon. Kaya ang sabi po dyan, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So, wag po nating wawalaing kabuluhan ang Panginoon. Bagamat tayo may mga magulang, so una't higit po ang bigay po niyan ay ang Panginoon. So, kung meron po tayong dapat mas priority o mas mataas na sinusunod ay ang Panginoon. Kung ang ating mga magulang ay incline sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, at ito'y tinuturo sa atin, at ito ang pinapasunod sa atin, dapat natin gawin. So, yun, wag yun ang ating tanggihan. Kasi yun ang tama. Kasi yun ang nasa tamang alignment. Yun mismo ang tinuturo ng Panginoon. Sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon. Pero, ibang usapan na po kapag ang inuutos na ng Panginoon, ng ang magulang, ay hindi na sa Panginoon. Kumbaga, inilalayo na tayo. So, hindi po tama yan. So, kaya po merong kondisyon. So, tama,
nasundin natin ang ating mga magulang, pero ilalagay din naman natin dun sa tamang pagsunod. So pwede kasing sumusunod na wala naman sa Panginoon, na ang idea ay inilalayo ka. So tatandaan po natin higit sa lahat, ang Panginoon dapat ang mas mataas sa ating mga buhay. So kaya nga sabi po ng Bible, walang naglilingkod sa Panginoon na hindi, tinatanggi ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, kanyang pamilya. So kung gayon din po, so kung tayo ay inuutusan na ng ating mga magulang na gumawa nang hindi naman itinuturo ng Bible, so may karapatan mo tayo tumanggi. So hindi tayo nagkakasala ng pagsaway dyan. Kasi ang ating unang sinusunod ay ang Panginoon. At the same time, kabaliktad naman nun, kung ating tinusunod ang ating mga magulang, pero ang Panginoon naman ang na co-compromise, so walang kwenta yon. Hindi ino-honor ng Panginoon yung pagsunod natin sa ating mga magulang. Kung hindi naman natin unang sinusunod ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po may condition ang binigay. So magsitalima, pero hindi po doon natapos lang. So mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So maliwanag po ba? Nakukuha po natin ang ating pong point na tayo bilang mga anak ay dapat sumusunod sa ating mga magulang. So hindi lang po yan clear, hindi lang po yan niliwanag sa atin, kundi meron din pong condition. So hindi sa lahat ng bagay, So hindi tayo yung natutuwa pa na ang ating mga magulang ay kasama nating pag linggo ay hindi matagpuan sa simbahan. So hindi po ang tamang napag-aral nga natin na ang tamang role ng ating mga magulang, ng ang tatay at nanay ay dalhin ng kanilang mga anak sa Panginoon. Ngayon, kung ang ating tatay at nanay ay tinuturo na tayong ilayo sa Panginoon, may karapatan na yung sumaway. Hindi hindi na tama yan. Hindi na yung tamang role ng magulang. Hindi na yun yung ibinigay na guide ng Panginoon. So, baga, wala na yan sa hindi na yan align sa mismong kanyang mga salita. So, kaya po, bilang kondisyon ng Panginoon sa pagsunod sa ating mga magulang, sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon. So, dapat ang Panginoon ang mas priority. So, paano naman ako, brother, ako'y magulang na. Wala na akong, ako'y wala na sa poder ng aking mga magulang na una. May sarili na akong pamilya, may anak na. So, dapat sumusunod pa rin tayo. Baka tayo naman mga magulang naman po ay number one na kinakakitaan ng mga anak na hindi masunod sa kanilang mga magulang. So, hindi rin po tama yon na hindi porket ikaw ay wala na sa magulang at ikaw na ang magulang, ay hindi ka na sumusunod sa iyong magulang. Nakukuha po? So, hindi porket ikaw ay magulang na at wala na sa Nawala tuloy ako, hindi ko nakuha. Hindi porket ikaw ay wala na sa poder ng iyong magulang at ikaw ay magulang na, ay hindi ka na sumusunod sa iyong magulang. So, magulang ka na talaga nun. So, kaya ibig sabihin po ay nililiwanag po natin na may kondisyon. So, kayo nga po mga magulang ang aming tinitingnan kung paano dapat kami sumusunod sa Panginoon. So, dapat kakikitaan din talaga po ang mga magulang na tayo yung number one talagang eager na na sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo yung number one na, mama, papa, gising na, sisiba po tayo, magbihis na kayo. Hindi, dapat tayong mga magulang. Kayo pong mga magulang, dapat ang number one o numero uno dapat eager sa pagsimba. Yung alas 9 bago gumayak. Hindi po, dapat kayong mga magulang ang best example sa ating mga anak. Kasi sinong titingnan po namin? Na bagamat ang Panginoong Hesus ang tamang example, pero dapat yung mga magulang, sila dapat yung unang nag-i-encourage sa mga anak nila. O anak, gising na, tayo ay magsisimba, maglilingkod tayo sa Panginoon. So dapat tayong mga magulang, laging tayo dapat kayong mga magulang ay number one dapat na kinakikitaan po niyan. So kaya po malaki ang responsibility nyo. Kaya po, mahirap pumasok sa pagiging magulang Kasi ang daming i-consider. Pero salamat, na may mga bagay na kaya may right preparation. Magulang lang po, magulang. Pero yun po, sabi ko nga po sa inyo, dapat number one ang mga magulang na kinakikitaan ng eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. So paano tayo susundin ng ating mga anak kung kayong mga mismong magulang ang patamad-tamad maglingkod sa Panginoon? Ay nakikitang laging late na umatin sa simbahan, hindi masyadong magbabasa, hindi na nanalangin, alangan namang asahan natin ng inyong mga anak na sumunod sa inyo. Ibig sabihin, kung ang inyong mga anak ay
nakikitaan natin na silang eager, na silang nalang, nagbabasa ng Bible, maglilingkod sa Panginoon, yan ay reflection ng kanilang mga magulang. Ibig sabihin, ang mga anak na ito, nakikita sa kanilang magulang na yun ang kanilang ginagawa. So kayong mga anak, kayong mga magulang, dapat talaga maging best example kayo. Kasi may condition na ibinigay sa amin, sa ating mga anak, ang Panginoon. So hindi sa lahat ng bagay susundin namin kayo. Pagka ang pinapagawa nyo na ay hindi na sa kalooban ng Panginoon, ay anong tawag doon? No. It's a big, big no. Pero pagka ang pinapasunod ang inuutos sa atin ng mga magulang ay para sa Panginoon, ay dapat yes tayo lagi dyan. So hindi tayo hindi tayo dapat kakontra niyan. So maliwanag po, mayroong kondisyon na binigay sa atin. So nakukuha po yung point natin. So salamat po sa Panginoon. So number 1 natin makikita nga, ay kailangan nating sumunod sa Panginoon. You must heed or obey to your parents. So it is clear, it has condition, and number 3, it is common. So common, anong mga idea ng common? Natural, general. Ang sabi po ng verse 1 ulit, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sabi po ng last clause, sapagkat ito'y matuwid. So number 3, under po nung obey your parents is common. So pag sinabing common, natural, general. Ang sabi, for this is right. Ito ang tama. Ito ang tama. Red horse. No, hindi po. So ang tama ay ang sumunod sa mga magulang. Kasi pagka hindi ka sumusunod, ikaw ang may tama talaga. At tatamaan ka talaga sa Panginoon. Kaya common po yan, natural yan. Kasi bakit? Ikaw ay anak ka pa lang. Huwag kang magpiling magulang. Minsan magulang na agad pero pagka naman nandun na sa state na yun, ay hindi naman maasahan. So kaya po, mahalaga na dapat ay, alam po natin to, lalo doon sa mga anak na gusto nang maging magulang agad. Dapat alam mo na muna ito kasi hindi rin po biro ang magpalaki ng bata. Bukod sa sadyang maliit, ay sadyang maraming mga bagay na kailangan sa pagpapalaki. po? So it is common, for this is right. Ang tamang gawin talaga, dahil ikaw ay anak, ay ikaw ay sumunod sa iyong mga magulang. So isipin, hindi ka nilagay ng Panginoon na ikaw ay anak, nung ikaw ay pinanganak, ikaw ay magulang agad. So hindi naman ba't parang feeling may, tatay na ako. Ako lang tatay ng family ko. Hindi po. So ang common, ang natural sa atin, dahil tayo ngay anak, ay tayo sumunod sa ating mga magulang. It is, for this is right. Gaya nga ng sinabi nabasa natin kanina, Colossians 3 verse 20, ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Kumbaga ito ang tama, ito yung wala ka ng ibang susundin, kundi yung mga magulang. Kasi bilang ikaw ay anak, ilagay ka dyan sa posisyon yan, so ito ang iyong gagawin, sundin ang iyong mga magulang. At ikaw naman mga magulang, kung ikaw ay nilagay sa pagiging magulang, ang role mo naman ay pasundin ang iyong mga anak na naka-align sa kung anong inuutos ng Panginoon. So yun lang naman po, it is common. Ito yung tama, for this is right. Kung ating nga pong makikita, example po dyan, sa Luke 2:51, nung ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao, ang sabi po ng Luke 2 verse 51, at lumusong siyang kasama nila at Nazaret at napasakop sa kanila. At iningatan ng kanyang ina sa kanyang mga puso ang lahat ng mga panalalang ito. So kung inyo pong itataas po yan, so yan po yung ang Panginoon ay 12 years old at isinama po ni na Mary at Joseph sa Jerusalem para malambahan. Pero dahil nga hindi po nila makita, ang sabi ng Panginoong doon, bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba dapat alam na ako dapat ay nasa bahay ng aking ama? So yun po, ibig sabihin, sina Mary at Joseph, tinuruan talaga nila ang Panginoon, Jesus, bilang tao, na ito dapat ang gagawin. So dapat tayong mga magulang, ganun din. Kayong mga magulang, dapat ang inyong unang itinuturo talaga sa inyong mga anak ay hindi magpayaman, hindi magkaroon ng magandang buhay. Bagamat okay po yun, pero higit po sa lahat dapat, ang una nating itinuturo o pinapakita sa ating mga anak ay yung sundin ang Panginoon. Kasi walang bagay na tayong pwedeng ipamana sa ating mga anak. So, hindi pera, hindi edukasyon, hindi kung ano man, hindi marangyang buhay, kundi yung kaalaman na mula sa Panginoon. So, kaya po pagka ang mga bata o mga anak ay sumusunod sa Panginoon, ito yung tama.
So kaya po, pasundin natin ang ating mga anak. So ngayon, ang point po natin dito, it is common, nakikita natin na example natin, ang Panginoon, kahit siya po ay Diyos na nagkatawang tao, so hindi niya po pinairal yon. Kasi, ang natural niyang kalagayan, siya ay anak. Siya ay nasa kalalagayang anak. Siya ay nasa under ng, nasa poder siya ni Mary at Joseph. Ibisin, common sa kanya, na ang susundin niya ang kanyang mga magulang. Kaya nga po ang sabi ng verse na yon, at siya ay napasakop sa kanila. So, ibig sabihin, ang Panginoon sa kanyang state po, dahil nga siya ay nasa pagkakatawang tao, so nung ang inutos ng Panginoon, ang anak ay dapat sumusunod sa mga magulang, ang Panginoong Jesus mismo ay nagpasakop sa kanila. So hindi niya, kahit siya ay Diyos, so hindi niya ginawa na, ako na may Diyos, bakit ko igagalang ang aking mga magulang, mas mataas nga ako sa kanila. So dahil nga ang Panginoong Jesus ay nasa kalagayang tao, na ang tamang gawin ng anak ay tumalima at sumunod sa kanilang mga magulang, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. So yun ay example sa atin, na ang Panginoon hindi niya niregard yung kanyang kalalagayan. Kasi alam niyang siya ay anak, alam niyang siya ay nasa estado, na siya ay nasa poder ng kanyang mga magulang. Kaya naman dapat tayo ay sumunod din sa yapak ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ang ating sinusundan. So kung ang Panginoon nga mismo ay sumunod sa kanyang magulang, ay how much more tayo na wala naman sa katayuan ng Panginoon. So tayo mga anak, so it is common, it is right. Ito ang tama. So huwag niyo kakalimutan, ito ang tama. Kasi pag hindi niyo ginawa ang tama, ay tatamaan po kayo. So yun po. So maliwanag po na atin pong nakita na ang pagsunod sa ating mga magulang ay tama. So sabi nga ng ating binasa, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So we must heed or obey to our parents. So bakit? Kasi nga it is clear. Pangalawa, merong condition sa pagsunod. And number 3, ay yung pong tinatawag na common. So, this is right. So, number 2 po, natin po makikita. So, dalawa lang naman po ito. Kasi, kahit anong pong piga ko dun sa verse, ay ito lang po talaga yung lumalabas. Baka naman ako kasi extra revelation. So, salamat sa Panginoon. Ito po ang pinagkaloob sa atin. So, sana ay natututo po tayo. So lahat naman tayo subject po dito, lahat naman tayo anak. So ibig sabihin, hindi tayo exempted sa usaping ito. So kaya dapat po lahat tayo ay natututo. So lahat tayo dapat ay kinakausap ng Panginoon. So una, heed or obey to your parents. Pangalawa, is honor your parents. Sabi po ng verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Sa English po dyan ay, honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. So una natin nakita, heed or obey to your parents. Pangalawa is honor your parents. So pag sinabi pong honor, is to respect, to revere, and to value. So paggalang. So bakit po natin sinama yan? Kasi sinabi po ng Bible, igalang mo ang iyong ama at iyong ina, na siyang unang utos sa may pangako. So bakit po mahalaga yung paggalang? Kasi pwede naman po tayong sumusunod, pero walang paggalang. Nakukuha po? Pwedeng sumusunod tayo sa ating mga magulang, pero walang paggalang. Ano pong example? Inutusan tayo. Nung inutusan natin, ginawa natin, naglalabog. Tapos kung ano pa sinabi, bigla ko lagi yung utusan, inandiyan naman si kuya. So, isbihin ay meron tayong sumusunod pero nawawala yung paggalang. Kaya hindi po natin pwedeng paghiwalayin ito. Bilang ikaw ay anak, una, dapat ikaw ay sumusunod sa iyong mga magulang. Pangalawa, iginagalang mo rin sila. So, sabi nga dyan is, ang pagbibigay galang is to respect, to revere, to value in high regard. So, ipinapakita mo lang na may mas authority ang iyong mga magulang sa iyo. So, kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, dinidiin natin, tayo nasa kalalagayang mga anak pa lamang. So, hindi tayo nasa kalalagayang magulang na. At kahit ikaw ay magulang na, ikaw ay anak pa din. So, dapat ikaw ay sumusunod at gumagalang din sa iyong mga magulang. So, ang paggalang ay utos na mula sa Panginoon.
kung kaya dapat natin itong gawin dahil ito kung saan lang galing. So ang paggalang po hindi natin napulot lang sa kung saan. Hindi po ito turo lang basta ng school. Mismong ang Panginoon mismo ang may sabi na igagalang natin ang ating mga magulang. So anong pong sabi ng Exodus 20 verse 12? So ang paggalang po sa mga magulang ay kasama sa 10 utos. So sabi po dyan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So kung ating mapapansin, dun sa 10 utos, binaybay po yan, kasama po dyan ang paggalang sa ating mga magulang. So actually, yan pa nga ang una sa pantao. Kasi yung unang 4, tumutukol po yan sa Panginoon. Kumbaga yung unang 4 na utos ay ang Diyos mismo ang hina-highlight. Pagdating po dun sa pang-5 pababa, yung igagalang mong iyong magulang, huwag kang papatay, huwag kang mga sisinungaling, yan na po yung para sa kapwa. Kaya nga po nasa Mariang 10 utos sa 2. So, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, yung unang 4, so yun yung para sa Panginoon. Yung pang-5 hanggang pang-10, yun po yung para sa ating kapwa. So, unang nabanggit doon sa pangkapwa ay yung igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So, isipin yun yung pinakamahalaga. Para maipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa, dapat ikaw ay gumagalang sa iyong ama at iyong ina. At yan yung unang utos na pinangakuan ng Panginoon, na walang ibang utos na binaybay dyan na may kasunod na pangako. Kumbaga, yung paggalang natin sa ating mga magulang, ang unang utos na may pangako. So, isipin, pinapakita lang dito na mahalaga po ito, na importante ito, na ito'y binibigyang diin ng Panginoon sa atin. Kasi imagine nyo, kapag marunong tayong gumalang sa ating mga magulang, kasunod na nito yung paggalang sa ibang tao. Kasi nga, yun nga kaya ngayon ang inuna sa pag-ibig sa Panginoon at sa pag-ibig sa kapwa, ang unang iniutos sa atin ay yung igalang natin ang iyong ama at ang ating ama at ang ating ina. Kasi wala nang tunay na paggalang tayong magagawa sa ating kapwa kung unang balasubas tayo sa ating mga magulang. Kaya po mahalaga ang paggalang sa mga magulang. So kumbaga, respect begets respect. So kung hindi ka marunong gumalang sa iyong mga magulang, ako naniniwala, hindi mo kayang totoong igalang ang iyong mga kapwa. So kung halimbawa, kung ikaw ay nasa iglesia, kung hindi ka nga marunong gumalang sa iyong magulang, ay imposible igalang mo din ang iyong pastor. At mahirap mismong igalang mismo ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng iyong mga magulang, ay hindi mo iginagalang. Ay tapos sasabihin mo, gumagalang ka sa Panginoon. Hindi po yun, hindi po irony. Irony po ba tawag doon? Contradiction, hindi po tama. Nasasabihin mong ikaw ay magalang sa Panginoon, pero balasubas ka sa iyong magulang. Ganon din naman kung ikaw ay magalang sa magulang, pero balasubas sa Panginoon. So ganun po. Ang idea natin ay ang pag-alang ay dapat nagbubunga din ng pag-alang. So kung iginagalang mo ang iyong magulang, kaya mo na ding igalang ang iyong kapwa, ang ibang tao. Lalong higit ang Panginoon. So kumbaga, ang pagpapakita po ng pag-alang ay pagpapakita na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Na ang una nating iginagalang ay yung nag-utos, ni yung nagbigay sa atin ng ating mga magulang, ang Panginoon. So kaya po mahalaga po na ating malaman yan. Hindi po magaang bagay ang igalang ng magulang. So sabi nga po, may warning naman ang Panginoon sa hindi marunong gumalang. At ating makikita po yan. Ano pong sabi ng 1 Timothy 5, kaya kung bakit mahalaga po ang paggalang sa ating mga magulang. Kasi may warning din naman po ang Panginoon sa mga hindi marunong gumalang. So hindi po ino-honor ng Panginoon yan, hindi winawalang kabuluhan yung hindi magalang. Kasi tayo mga tao, ang nature talaga natin is rebellion. Tayo talaga bilang makasalanan, ang ating puso ay ang gusto masunod ay sa ating sarili. Hindi ayaw nating magpasakop. Tama po ba? Kung sino dito yung laging masunurin. Yung talagang kahit talagang pikam-pika na nasunod pa din no. Parang walang walang pag-ano sa kanyang puso, pag-aalilangan. So isipin ko, pinapakita lang po natin dyan na tayo, ang natural ng tao bilang makasalanan talaga rebelde. Hindi marunong sumunod. Hindi marunong gumalang. Kaya magpasalamat ka kung mayroon kang pusong gumagalang. Isibihin, yung pusong yan, hindi natural sa'yo. Galing yan sa Panginoon. Kasi yung puso natin ay magiging ganyan lang yan kung yan ay binago na ng Panginoon. Kasi ang ating puso ay batigas. Rebelde nga sa Panginoon, hindi marunong sumunod. Ibig sabihin, kaya nga kailangan tayong baguhin Kaya kailangan tayong baguhin kasi paano tayo papasunurin ng Panginoon?
ay yung ating bato, yung ating puso ay bato. So kaya kailangan maging laman muna yan. Ngayon, kung tayo ay hindi gumagalang sa magulang, pagpapakita yan ng hindi paggalang sa Panginoon. Ibig sabihin, baka ang ating puso ay bato pa. Hindi pa nababago ng Panginoon. So, ibig sabihin, pagpasalamat ka na ikaw ay nakikita mo ang sarili, ba? Ginagalang ko ang aking magulang. Ibig sabihin, ginagalang ko ang Panginoon. Ibig sabihin, ang aking puso ay hindi na natural, ay wala nang lumang pagkatao na binago na ng Panginoon. Kasi kaya nga may warning ang Panginoon dyan eh. Ibig sabihin kasi, yung kasing pagiging hindi paggalang sa magulang, ang una mong hindi nga ginagalang ay ang Panginoon. Ang Panginoon, ang unang kinagagalin talaga ay yung rebelde. Yung hindi masunurin. Sabi ko nga po sa inyo, walang magulang na nag-reward sa kanyang anak na pasaway. So, kung ganyan din ang Panginoon, sino ko naman ang Panginoon, alam niyang pasaway sa kanya, kanyang pagpapalain. So, hindi po. Kaya po may warning ang Panginoon sa mga hindi masunurin sa kanilang mga magulang. Ano yun? Sa kanyang mga magulang. So, ang sabi po ng 1 Timothy 5:8 po yata yan. 5:8. Pati nga po ng 5:8 po ba to? 5 verse 8. Yan. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, so ilagay na po natin specifically sa ating mga magulang, ay tumatanggi sa panampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So yun palang hindi nagkakandili, o lagay na po natin sa hindi gumagalang sa kanyang mga magulang, ay tumatanggi siya sa panampalataya. Isipin, hindi totoo yung sinasabi mong ikaw ay nananampalataya, na nakakakilala sa Panginoon, na ikaw mismo, hindi ka naman magalang, hindi ka sumusunod sa iyong mga magulang. At sabi nga dyan, ikaw ay lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So maigi pa pala yung mga unbeliever na sumusunod sa kanyang mga magulang. At kahit paano ba, ay nasabing sumusunod bilang pantao. Ay ikaw naman nagsasabing nasa panampalataya, nasa tamang katuruan, ay hindi marunong sumunod at gumalang sa magulang. Ay sabi, ikaw ay lalong masama sa hindi sumasampalataya. So kaya po, ang hamon sa atin, igalang talaga natin ang ating mga magulang. Kasi hindi natutuwa ang Panginoon po dyan. So ang nakalulugod na totoo sa Panginoon ay yung ikaw ay masunurin, at the same time ay ikaw ay gumagalang sa iyong mga magulang. Ano ba pong sabi ng Proverbs 20 verse 20? Nakasunod pa po ba? Amen. Proverbs 20 verse 20. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. So hindi po hindi magandang bagay ang nag-aabang sa mga masuwayin o hindi magalang sa kanilang mga magulang. Proverbs 30 verse 17. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at tumahamak sa pagsunod sa kanyang ina, tutukayin ito ng mga uwak sa libis at kakainin ito ng mga inakay na agila. So, makita po talaga natin dyan na ang paggalang sa magulang, ang pagsuway o hindi paggalang sa magulang ay hindi magandang bagay. So, may warning po ang Panginoon sa mga hindi magalang. Last pa po, Exodus 21:17. Ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. So, yun po pala, ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. So, hindi pala bagay mabuhay yung hindi magalang sa magulang. Kasi ito, papatayin walang pagsala. Ang parusa pa nga po siya sa Old Testament, pinapatay sa bato ang hindi magalang sa kanilang mga magulang. So kaya po, makikita natin dyan na hindi magandang bagay ang kahihitna ng hindi magalang sa mga magulang. So kaya po niliwanag natin, ang role natin bilang mga anak ay dapat tayo gumagalang sa mga magulang. Kasi hindi magaang bagay ang dadanasin ng hindi magalang sa magulang. So yun po ang makikita nating role ng mga anak. Una, heed or obey to your parents. Pangalawa is honor your parents. Igalang mo ang iyong mga magulang. At under po niya na makikita natin, ano yung reward ng Panginoon sa mga marunong sumunod at gumalang sa kanilang mga magulang. So under po niyan, ng heed and honor to your parents is number 1 is hold to promise. Ang sabi po ng verse 3 na ating pong binasa, Ephesians 6 verse 3. Basahin ko po yung 1, 2, and 3 para natin pong masundan.
Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unong utos na may pangako. Verse 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So may pangako po ang Panginoon sa mga sumusunod at gumagalang sa kanilang mga magulang. Under po niyang hold to promise, number 1, quality of life. Ang sabi po ng verse 3 na ating binasa, ay upang yumaon kang mabuti. Sa English po niyan ay that it may be well with thee. Pag sinabing well, good, best, quality. So yung pinaka magandang buhay pala na pangako ng Panginoon ay makakamtan mo lang o mangyayari sa iyo yung tinatawag na may quality ang iyong buhay o may quality ang iyong life. Ang may quality ang iyong buhay ay ikaw ay masunurin at sumusunod sa iyong mga magulang. Na ikaw ay gumagalang. Kasi bakit? Yun yung pangako. Hindi ang pinangakuan ng Panginoon ay yung masuwayin. Hindi yung palaban sa magulang, kundi yung sumusunod at gumagalang sa kanilang mga magulang. So kung gusto mo pala ang iyong buhay ay maging maayos dito sa lupa, kung gusto mo palang ikaw ay mamuhay na panatag ng maayos at payapa, dapat marunong kang sumunod sa iyong mga magulang. Dapat marunong kang gumalang sa iyong mga magulang. Kasi yung pangako ng Panginoon sa mga gumagalang at sumusunod sa kanilang mga magulang, ay mayroong quality ang kanilang buhay. Kasi ang sabi po dyan, that it may be well with thee, upang yumaon kang mabuti. So, maaaring sabihin natin, iba't yung iba, hindi naman sumusunod sa magulang, ayos ang buhay. So, pwedeng maayos yun, pero yung sinasabi talagang quality, na ikaw ay panatag, maayos, wala kang alinlangan sa iyong puso, ay kapag ikaw ay masunurin at sumusunod sa iyong magulang. Kasi walang bagabag sa iyong buhay na meron kang kagalit, mismo at lalo tigit kung ang iyong mga magulang pa. So kung ikaw ay marunong sumunod at gumalang sa iyong magulang, doon mo pala maranasan yung quality of life. So kaya po mahalaga ang pagsunod at paggalang sa ating mga magulang. At hindi lang po yan, hindi lang quality of life, kundi yung quantity of life. That thou mayest live long. Sabi po ng verse 3 ulit, nating binasa, upang yumaan kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So ang pampahaba po lang ng buhay ay hindi po pansit, hindi po mahabang gulay na hindi na ginugupit, kundi ang pampahaba pala ng buhay, ang sabi, yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So, kaya pala po yung mga batang pasaway, yung batang nananagot sa magulang ay hindi nagtatagal sa lupa. Kasi ang pangako ng Panginoon sa mga magulang, sa mga sumusunod sa kanilang mga magulang, ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay. So, yun pala yung sikreto. Hindi natin kailangan ng iba't ibang formula. So, ang mahabang buhay na ay pangako ng Panginoon doon sa mga masunurin. Doon sa marunong gumalang sa Panginoon. Ano sabi po ng Proverbs 3, verse 1 and 2? Proverbs 3, 1 and 2, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Verse 2, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. So yung pangako talaga ng Panginoon sa mga masunurin ay karamihan ng mga araw, taon ng buhay, kapayapaan. Ayun ang po ang pangako ng Panginoon sa atin. So hindi na natin kailangan ng pansit. O kumbaga, anumang bagay na pwedeng magpahaba ng ating buhay. Ang sikreto lang pala, para tayo ay hayaan pa ng Panginoon na mabuhay sa lupa, ay kung tayo ay nakakakitaan ng pagsunod at paggalang sa ating mga magulang. So kaya po, sana ay nakarating po ito sa atin. Kayo po ba ay, nakuha niyo po ba yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi? Na kayo po na tayo po pala bilang mga anak ay dapat marunong sumunod at gumalang sa ating mga magulang. Kasi yung pagsunod at paggalang po ay may pangako ang Panginoon. Quality of life at yung tinatawag po na quantity of life. And part po ng ating conclusion, aking pong babasahin yung Proverbs chapter 1, verse 1 to 9. So ito po ay sulat po ni Solomon, pinakamayaman, pinakamatalinong taong nabuhay
sa lupa. Pero ito po yung kanyang payo sa atin. Ang sabi po niyan, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David na hari sa Israel upang umalam ng turo, upang bulayin ng mga salita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. So ano daw po pala yung pantas na pag-uugali? So ano po yung makita natin dito? Sa katwiran, sa katulan at karampatan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman sa pagbubulay sa kabataan. So ito yung pinapayo niya sa mga kabataan. Upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo, at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, ngunit ang mangmang ay humahawak sa karunungan at turo. So yung po palang humahawak po ng karunungan at turo na nanggagaling sa ating mga magulang ay mangmang. So kung baga, si Solomon, na siyang pinakamatalino, ito yung kanyang ginagawa. Kaya po ang sabi ng verse 8 ng kanyang pinayo, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So anong ating makikita po doon? So si Solomon, siya po yung pinakamayaman, pinakamatalino, pero ang kanyang iniutos sa mga kabataan ay igalang mo ang iyong mga magulang. So bagamat siya may authority, pwedeng sabihin niya, wala na, hindi na ako sakop ng magulang, wala nang kwenta, parang walang kwenta na magulang sa kanya. Kasi kumbaga, sa kanyang naranasan, kaya niya ng buhay ng kanyang sarili. Pero ang sabi niya sa mga kabataan, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So kumbaga si Solomon na pinakamatalinong tao, ang itinuturo sa mga kabataan ay dinggin ng ating ama at huwag pabayaan ang kautusan ng ating ina. So tayo naman na hindi matalino gaya ni Solomon, ay magpaturo sa kanya na ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon din. Na tayo dapat ay dumidinig sa turo ng ating ama at huwag din natin pabayaan ang kautusan ng ating ina. So ito po yung hamon sa atin bilang mga anak. Ito yung role natin, na tayo ay sumunod at gumalang sa ating mga magulang. At kayo din mga magulang, responsibility din po ninyo na pasunurin ang inyong mga anak nang naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Kasi yun po ang kondisyon na binigay sa amin, lahat ng bagay susundin namin kayo, pero na lamang kung ang turo ninyo ay wala na sa salita ng Panginoon. So nawa po, ngayong gabi ay naging makabuluhan po ang pakikinig po ng ating salita ng Panginoon. So may natutunan po ba ang bawat isa? So salamat po sa Panginoon. So tayo po ay manalangin, tayo po may pray.